Just in, Alden may pa-exclusive pakain mga kasembreros. Tapos doubling endorsement posts ang ginawa dito ni Alden. Tapos papangin natin si Kath mamaya, no? Marami tayong items by the way sa vlog na ito. So maraming teasers at mga kasembreros ha. Ngayon ko lang nalaman to, itong kay Julian at saka kay Alden na issue dati mga kasembreros. So meron palang ganito, no? Mahaba yung interview na ito mga kasembreros sa Triggered. Tapos, basta sobrang sobrang mysterious. No, ito yung segment ni na, parang podcast ni na Taya Ashley, sina Vince Maristella, sina, sino ba tong isa dito mga kasembreros? So, basta siya, Denly, yung kanilang tandem dati. So, parang may pakilig-kilig sa nating mysterious mga kasembreros si Juliana at saka si Alden dito. So, mamaya mahaba ito. 19 minutes pala ito mga kasembreros. So, ipi-play ko ito mamaya, no? Tapos, endorsements, no? Major item tayo. Endorsements ni Alden, no? Dalawang endorsements ang dinrap or pinost ni Soiti. Una ay yung frutas niya, 3 hours ago. Sa Facebook naman ito, no? Shake up your week with Alden's fresh pick a matcha mango for Rio. Tapos yung isa naman ay yung barley, no? I am worldwide o I am barley mga kasembreros na green tea, no? Ano ito? Tsaa or parang cleanser. Basta siya? Tsaa na healthy mga kasembreros na itong barley grass ni Alden mga kasembreros. So talagang ang cute na niya dito yung parang nag-stop siya ng music mga kasembreros, tapos pinakita niya yung barley mismo, tapos yun, sobrang lapit lang ng galawang dito ni Alden mga kasembreros. So, grabe no? Tapos, si Kath naman nag-post sa kanyang Instagram, may sila parang question and answer, parang Summon Someday in 60 seconds. Or in 1 minute. So, sina James, si Maha, si Dimples Romana, at saka si Kath ay parang binigyan sila ng 1 minute tig-isa para ikwento yung kanilang character sa Summon Someday mga kasembreros. So, siguro yung kay Kath lang yung aking ipi-play dito mamaya, no? Para mapakinggan po ninyo mga kasembreros. Tapos, may pa-exclusive o may exclusive pakain, no, si Alden mga kasembreros sa kanyang Casino Plus family yata ito. Yung kanyang suot dito ay parang yung dark parang black na something na maroon no, something like that mga kasos. Pero yun na nagulat ako ito, parang may exclusive pa kain. It's either siya yung pinakain or siya yung nagpakain mga kasembreros. Yun kasi yung post ng admin mga kasembreros sa TikTok mga kasembreros. So, yun po, no? Kaya naman pakain ni Alden ng ng private at saka first class na mga catering or restaurant dyan mga kasembreros. Kaya, kayang-kaya. No big deal kay Alden mga kasembreros yung mga ganitong mga exclusive pakain. So, yun po. So, actually, yun lamang sa ating captain item. Sinimot ko lang. Kasi medyo mahaba itong ating papakinggan about kay matatawa kayo dito at saka kikiligin mga kasembreros na ditong kay Julian na kwento about kay Alden mga kasembreros. So yun po. So yun lamang, and then ang salita ng Panginoon ay yun sa pinakauna nating vlog yung araw. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Off the record na lang to. So I think alam nyo naman before yung kung ano yung naging Okay na! Alam niyo lahat tayo, feeling ko alam na naghihintay tayo siya magsabi. So, yung parang naging first love ko talaga was, si... Ni ate. Huwag na isama to, please. So, there was someone na talagang parang, like, hindi ko ma-explain Na ano ka talaga? Naaning talaga ako, oo talaga. Alam naman ni Rito lahat. Alam niya lahat talaga. Kasi wala naman nang tinatago sa kanya. Actually, kapag may mga heart problems ako, siya yung lagi yung person to confide with. And, talagang, hindi, Jules, lang yun. Talaga parang kapag, kahit nung tropa pa kami, alam niya yan. So anyway, going back, there was someone na talagang, yun parang medyo na, ako, naaning talaga ako. Naaning.
Oo, pangalanan na lang natin, charing. Pangalanan na lang. Ayun. So, I think, ano nyo naman yan, nakita nyo naman yung... Kaya nga, ang sambayanan eh. Talaga kung ano-ano mga nasasabi, no? I think. Oh. Triggered, gusto rin po namin yan. I think, wag na lang ito isama tong part na to, pero kuwento ko na sa inyo. So, yung... Yes. Okay, Kuya CJ. CJ, Okay. alam ko kung saan ka nakatira. Kayo mga lalaki kayo, hindi ko rin maintindihan talaga yung ano nyo. Maybe kasi then maybe kasi dahil mga bata pa rin naman kami noon. And then we both had the peak of our careers siguro. Kasi like I was So ayun. So parang inaway-away kasi siya ata. ng fans. Inaway-away siya. Tapos parang siguro naging factor din Sindak. yun. Oo, na siya, parang career muna siguro ako ganyan. So I thought we had a good thing, but Sa lahat ng mga artista na naling sa'yo, sino yung muntik mong maging girlfriend? Ito naman, tayo lang dalawa. Yes po. Oo, di ba? Sino yung muntikan lang? Dalawa po eh. Dalawa. Sino? Si Winwin po and Julie. Okay. Okay. Win-win, bakit hindi natuloy? For some reason po, because of work, busy siya, busy rin po Okay. ako. Si Julie, bakit hindi natuloy? It was my fault po, Tito Boy. Parang, I decided to mag-focus na lang po talaga muna sa work. And Okay. yun po yung, hiningi ko po ng sorry yun sa kanya. It was a long time. A long time of, parang naiwan ko po siya. Okay. And I'm sure if she's watching right now, na alam niyo man po na, sabihin ko na po, I never told anyone this. Yung part po kasi kay Julian, yun po yung parang pinaka mabigat. And then when we were doing Sunday Pinasaya that time, since that time that we separated po, ang tagal po namin hindi nag-usap. Like a 7 years almost, ganun po katagal. Okay. And then, naniniwala po kasi ako na time really heals everything. And mahirap po kasing ipilit eh, na gusto mo na magkaayos kayo, pero yung panahon, hindi pa tama. Kasi sariwa pa po yung sugat eh. And hindi po natin madidikta sa puso natin kung kailan gagaling yun. It really depends upon the person. But you guys are okay? Very much po. So Sunday Pinasaya dito, boy. Ah. Rehearsal. Nung may green room po tayo sa Studio 7, nung kami na lang pong dalawa sa green room, nila ko po yung pinto. And then I talked to her. I'm really sorry for what happened. Iniwan kita. And there's no one to blame but me. And sana napatawad mo na ako. And then, okay po siya kausap that time. And then, ang pagtapos po nung usapan yun, na parang may ibang relief po sa kalooban, na parang for the longest time, iniiwasan ko rin po siya. Pero nung nangyari yung moment na yun, may dala pala rin ako. Okay. And then, now, we're very much good friends po. Salamat, Alden. Wala. For sharing this story with us. Hindi ko po sinasabi kahit kanino yun. Thank you. Maraming salamat. Nagsusuting na sila Julian San Jose at Elmo Magalona para sa kauna-unahan nilang pelikula bilang magka-love team. Ang Julie-Elmo tandem, mas pressured nga ba ngayon? Alamin sa chika ni Nelson Candas. Kabado sina Julian San Jose at Elmo Magalona sa shooting ng Just One Summer, ang kanilang unang pelikula bilang magka-love team. Mas pressure daw sila dahil sila na ang mga bida. Kasi syempre, malaking bagay po, malaking responsibility po yung movie na to. Kasi since first movie po namin to together, parang sobrang big deal na sa amin. Hindi namin talaga pinapabayaan yung movie, as in binabantayan talaga, and maraming tumutulong. Excited din ang Julie-Elmo tandem dahil bukod sa mga serye at sa Party Pilipinas, may isang proyekto na ang siguradong ikakakilig ng kanilang mga fans.
lahat daw ng kanilang efforts ngayon sa pelikula ay para sa mga taong sumubaybay sa kanilang tambalan. Dahil nga binigyan kami ganito, parang gagamitin na namin to as our opportunity to give back and to show everyone na we really love what we are doing. Flattered din po kami and at the same time excited kasi po nabigyan po kami ng opportunity ng GMA to do a movie together. Sa Just One Summer, matcha-challenge daw ang dalawa. May isang eksena kasi na kailangang halikan ni Elmo si Julian. Pagiging first ko thought ever. Kakayanin mo ba? Oo naman po, kung kasama po talaga sa movie, gagawin po namin. Kasi we always work professionally naman. Nagkagising ka na nga natin kay Sam Hindi, iba naman yun. Siyempre. So, meron pa rin akong, pero as of now, parang, minimix muna namin yung parang flow and yun, hanggang sa mapunta dun sa story na yun. Tingin ko kayanin naman namin. Ayon kay Director Mac Alejandre, hindi lang kikiligin ang mga manonood. Ipapakita rin daw ni na Julian at Elmo ang kanilang galing sa pag-arte. Ang script hindi ordinaryong love story eh. Hindi siya yung isang ordinaryong love story na boy meets girl, girl meets boy, etc. etc. May ganun siya pero nakapalibot siya sa isang sitwasyong very dramatic. Maraming babae nagkakagusto sa atin. Ay, sa'yo. Ay. Sa'yo. Marami po ba? Marami. Oy. Taas ang kamay! Babae lang, ha? Babae ka? Ako. I'm sorry. Oh. Eh, siyempre, ano po, honored, flattered, masarap ang pakiramdam, masarap, nakaka-inspire lalo kasi parang, on that part po, parang na-appreciate nila yung trabaho mo dito sa showbiz. And, yun, masarap po sa pakiramdam. At ito na inaabangan ng marami dyan. Okay. Yes. Kung may girlfriend ka na raw. Ngayon po, wala. Wala talaga. Single. Pero nagkaroon ka ng girlfriend. Opo naman. Nung nasa showbiz ka na o? Wala pa po. Wala High school. Last ko po yung High first year high school? school. So, 1 year po kami. Pinakamatagal ko po. So, nanligaw ka sa kanya. Yes. So, naniniwala ka pa rin sa ligaw. So, oh. opo naman, number 1 yan. Uso pa ba yan? Uso po yan. Harana. Sa ngayon po. Nangaharana ka ba? Ay, hindi na po. Hindi na po. Paano manligaw ang isang Alden Richards? Text. So, may ka-text ka ngayon? Wala po. Hindi kasi, sabi mo, di ba? May cellphone ka na ngayon. Opo naman, may cellphone naman po tayo lahat. Text. Tapos, Good morning, good morning, yung mga ganyan. Tapos, Kumain ka na? punta-punta sa bahay. Bisita kay mami, daddy. Ano ba hinahanap mo sa babae? Pinapatanong din ni Earl. Po? Earl? Babae, hinahanap mo sa babae. Hanapin niya. Para Hanapin. sa'yo. Siyempre, understanding po. Tapos, basta naiintindihan po yung trabaho ko. And, mabait, maalaga. Okay na po sa akin. Okay na yun. Nakita mo na ba yun ngayon o Wala. Okay. wala talaga? Wala pa. Bonus na po siguro kung maganda at sexy. Talagang ano to eh, responsible pa to ngayon eh. Sige. Ano naman ang ayaw mo sa isang babae? Kaya kagaya niya. Ay! May konting Ano po? harot. Oh. Ayoko po na masyadong maarte. Oh, ano? Tumabi ka. Masyadong maarte. Tsaka yung, yung bad hygiene. Number 1. Ay, mabantot. Ay, ano, mabaho. Bad hygiene. Bad eye. Opo. Bad breath. Tsaka yung mga ganun, natalak. Madaldal. Maraming pag nagalit. Pa. Parang armalite yung bibig. Yun po. Nako. Hindi mo makikita sa simula yun. Ayun lang. Yun lang. Should we expect in your new album Deeper? The question speaks for itself. Deeper? Deeper, Julian San Jose. Siguro masasabi ko na mas lumalim ako in terms of music. Kasi before hindi naman ako nakakapag-compose. Although parang nakagawa naman ako, pero alam mo yun, parang hindi nagmamash kasi talaga, tsaka parang ang babaw. Pero ngayon, as I grow older, di ba, tumatanda naman tayo lahat. Parang mas lumalim ako ngayon kasi siguro sa experiences din.
and siguro awareness sa environment din. Nagiging influences nila sa'yo. Sa akin pa na. So, ayun, na-express ko naman siya through my songs and my music. Okay, Earl Biel, sino ba ang nagiging inspirasyon mo sa bawat awit na iyong inaawit? Simple lang. Of course, pamilya ko. Pamilya ko. Siya na talaga. And supporters. Kay Mansueto. Hi Idol, sa lahat ng kanta mo, ano ang pinaka-paborito mo at bakit? Siguro sa latest album ko, Tulad Mo. I actually composed that song months ago. Yun yung pinaka-last na song before matapos yung album. It's about myself being in the limelight. Kung paano ako nag-start. It's actually a rap song. Kasi parang inisip ko na din. Gusto ko rin na gawin yung rap song kasi mas gusto ko maraming nasasabi since yun, like, buhay ko naman yun. Tsaka ayoko din namang gawin in general. Diba? Kumbaga parang gusto ko din na makarelate yung tao dun sa pinagdadaanan ko dito sa showbiz. And of course, yung mga ibang celebrities din na ganun din yung nangyari din sa kanila. Kasi lahat ng tayo may ups and downs. Nakasulat dun sa kanta, yung mga ups and downs ko, kung paano ko nag-start, kung gaano ko kamahal yung trabaho ko, kung gaano ko passionate. Yun. So, yun po. You still have time for love despite your busy schedule. Okay. Wala. Ang tagal kasi wala talaga. I think I don't have time for it. Because busy din ako sa school, busy ako sa trabaho, saka feeling ko kasi kapag pumasok ako na isang relationship, like right now, na habang busy ako, parang hindi ko rin siya papatungan ng pansin. So, sayang. Diba? And it can lead to, alam mo yun, to something bad, or baka mag-away, mag-break, gano'n. So, ayoko naman din mangyari yun. I think hindi pa din oras, kasi bata pa din ako eh. Marami pa akong pangarap sa buhay. At saka, kumaga parang kung pumasok ako sa relationship, if ever, gusto ko yung stable na ako. Inaluboy yung sarili ko, I can live independently. So, siguro, nandiyan pa rin yung parents to guide me. Pero yung, kumbaga, yung alam mo na, and you're mature enough to decide on things. What qualities do you look for in a guy? Ang importante kasi sa akin, yung naiintindihan ka niya, respect, trust, and honesty, yung mga qualities na gusto ko na makita sa isang lalaki. Sa pag-ibig kasi, I think there's no such thing as ideal guy or girl. Kasi, kumbaga, siniset mo yung limitations mo kung sino man yung mamimit mo, di ba? Kasi lahat naman tayo, syempre, nakatak sa isip natin, gusto ko ganito, ganyan, gusto ko maganda, gusto ko gwapo, gusto ko mayaman, mabait, ganyan. So, lahat na ng best, di ba? Pero once na na-in love ka, once na na-attract ka, or once na masasabi mong mahal mo yung isang tao, hindi mo na mapapansin yung mga characteristics na hinahanap mo eh. Kasi tanggap mo na kung ano siya, it's a matter of accepting that person for who he or she. Do you see yourself doing more acting projects? What are your dream roles? Well, siguro oo. Well, kasi I've always dreamed of doing action eh. Kasi yung personality ko kasi, parehas kami ng hobbies din ni Papa na gusto niya, nagiging gusto ko din. So, parang ginagawa din ng mga guys. Pero hindi naman ako gusto ko na yung mga ginagawa nila. Gusto ko parang pantayon yun, di ba? Para macho. Dream roles, yun nga, action, siguro, isa pa yung may problema sa pag-iisip. May alter ego. Ganun. Yan, challenging for me. Ako kasi, it's been what? Ilang years na siya? 2, 3 years. Tapos, 2-3 years na what? na yung issue ko before. Ano ba yung issue before? Hindi kami masyado malinaw kasi ano ba talaga nangyayari? Kasi yung matter na yan dito, Ano yung matter na yun? yung sa amin po, let's keep it na lang po to a personal level. Sa amin lang po dalawin. Pero just to make things clear po, wala na pong issue. Nagtatrabaho na po kami together, Sunday All Stars, and then ngayon nga po sa Sunday Pinasaya. So, Pero okay, so tama naman kasi talagang wala kayong choice with your... Ayan, may mga yes, wala na po. Tapos na yung bitaalan. Tama naman yun. Tama naman. Kasi ang tagal na nga. Tagal naman talaga wala na. Pero Yes po. Kunyari, itulak mo ako para hindi ako mabash. Ito, dalawang to. Oo. So, yun nga. So, Ngayon ba tahimik ka na, hindi ka na, tinantangan ka na ng mga alda? Okay lang po. Kasi wala po yun. Wala naman po talaga sa akin. Basta, anong man po yung mga ginagawa din sa akin, hindi ko na lang po pinapansin. Kasi, diba, but either way, kung mag-react man po ako or hindi, ganun pa din po yung gagawin nila. So, might as well. Pag nakikita ka ni Alden, okay naman friendship niyo, di ba? Opo, wala naman po. Nakapag-uusapan niyo? Minsan ba naglambing ka na, ako sabihin naman sa mga fans mo na ano, wala? Pero, ano man naman po, nakikiusap naman din po sa mga fans ko, like, Oo. na lang. Huwag nang patulan. Tsaka, it's not really healthy kasi, especially nasa isang network mo naman kaming lahat.
life. And there's only one goal. Yun na yung makapagpag-entertain mga tao. Pero this My way is through music naman. Sila ibang feel din naman sila. Then again, parang hindi naman ko talaga kailangan na mag-away. Kasi okay naman kami. Wala naman, diba? Wala naman. Walang nakasakakilala ng anime. Oo, wala talaga kailangan. I'm crazy thinking that you think that you were never meant to be, and baby, this is real. Every time you turn around and walk away, I just can't resist, and when I'm wishing I could say, Hey everyone! So nandito po ako ngayon sa recording studio and I'm recording one of the tracks in my album. Itong track na ni-record ko ngayon is one of my compositions. And itong composition ko nito, sinulat ko siya siguro a month ago. And it's about being in love. Pero syempre, lahat naman tayo na in love, di ba? And I think it's normal naman. So I'm gonna sing a few lines and I'll let you guess it. I'll let you guess the title of the song, so here it goes. You are my dream, you are my hope, you are my love, oh baby, you are my heart. Still you are, baby you are. Hi, this is Catherine Bernardo, and I play Billy Carino. And today, join me as I share Someone Someday in 60 seconds. So, Someone Someday, it talks about modern dating, it talks about friendship, revenge, forgiveness, healing, and everything. Pagkilala niyo si Billy working in a dating app company which is Loveless. She's also the CEO of that together with her friends. And then she also works with Jordan. Jordan is Billy's childhood best friend. Also, may kilala niyo rin si Oliver. Oliver is like the son of Billy, but Oliver is the younger brother. And si Tita Presh, siya yung tumatay yung mom namin. Buti-buti mo